guys! Welcome back again to our YouTube channel. Andito naman tayo ngayon sa Costco at magpapagas tayo. And syempre dahil nga sa tuloy-tuloy na pagtaas ng gas, tinignan namin magkano ba yung presyo bago tayo magpagas ngayon. 151. 1.51 na. Pero guys, kung tutuusin ha, mura pa yung gas namin dito sa Canada. And compared sa Philippines. Kasi kung 1.51 per liter times 43 na lang, sabihin natin yung sa Canadian dollar, 'di ba? So, ang equivalent ng isang litro ng gasolina na 1.51 sa peso ay nasa 65 pesos lang. So guys, 65 pesos per liter kami. At natataasan na kami dyan kasi galing kami sa 1.3, 1.1. And yung Alberta kasi dito, ang main source din ng revenue niya ay yung oil and gas industry. Kaya yan, ganun na lang din kaganda yung presyo ng gasolina dito sa Alberta. Pero feeling ko yung mga ganitong presyo, mas bumuboom ang ekonomiya ng Alberta kasi mahal yung gas. Maraming demand. Yung binibenta nila mas mahal sa outside. Yan, pero grabe rin yung sa Pilipinas, no? 65 pesos sa amin dito sa Canada, tapos sa kanila nasa 90 pesos to 100 pesos Diesel, grabe, per no? liter. Yan. Kaya yung iba kawawa rin yung mga jeepney drivers, nakikita ko na voluntaryo na lang ng sasabi sa pasahero na taasan na lang yung pamasahe kasi hindi pa sila talaga makapagpataas on their own kung wala pang batas o di ba yung walang nag-authorize sa kanila magtaas ng pamasahe. So kusa na lang daw, pero sana yun nga makaramdam din yung mga pasahero na magtaas na lang muna sila ng ibabayad sa driver kasi kawawa din ang sasalo ng gastos. Kaya lang, syempre, hindi naman lahat ng pasahero din ay afford ang magtaas. Rin yun, parang din sa pasahero yun, bakit ako magbabayad na mataas? Yung sweldo ko, ganun pa rin naman. Totoo. So, parang lahat ng parte ng cycle na to apektado at nahihirapan din. So, ang tagal nung giyera na nangyayari, tuloy-tuloy ang epekto sa ekonomiya. Pero ito parang bumaba somehow kasi from 1.66 naging 1.50 yung presyo ng gasolina ngayon. So hopefully, na steady siya ngayon at wag na mag-spike sa mga susunod na linggo. Ayan. So nandito kami sa Costco Heritage and balak namin, pumasok din sa Costco. Mamaya may bibilin lang na food. Yan na pwede nating dalhin. Naantok na nga ako grabe na yung activities namin kasi kakagaling lang namin guys sa birthday yan. So doon kami nagpunta sa The Big Box. So may mga play activities yun, 'di ba? Nag-slide kami, pati ako napatalon. Kailangan nga ni Alwin tumalon-talon para yung heart niya, 'di ba? Yung cycle ng blood niya mag-cardio. Cardio yung kailangan. So inisip ko ipasok siya sa YMCA personal trainer, 'di ba? Para mas ma-exercise siya, 'di ba? At kumondisyon yung katawan niya at hindi siya mag-slouch. Dapat siya matikas, Yung tipong malaki yung katawan. Wow. Pero syempre dapat healthy. Kaya nagtitingin-tingin pa ako ng membership. Yan para din umpisahan na kasi alam nyo guys, kahit bumili kami ng walking pad, andyan yung temptation na hindi mo siya pansinin. Kasi pero ako ginamit ko, ikaw hindi pa. Yung freedom mo, yung independence mo, parang nasa sayo So kung wala kang disiplina sa sarili, ay tinatamaan Natatawa kami. na lang ako kasi ang ganda-ganda Ako nagamit ko siya. Hindi. Ayoko nga kasi doon sa may kusina sa baba. Inakyat ko siya. So ready na yon. Kailangan lang ng hindi ako matem kasi tinabi ko siya sa kama. Alam mo, mas pipiliin mo humiga. Hindi, pero kailangan lang din talaga ng disiplina. Para magamit natin ang walking pad. Alright. So, yun. Pagas lang muna tayo and pasok tayo sa Costco in a while. Ayan, so kakatapos lang namin magpagas dito sa Costco and yung dating full tank namin na nasa 60 to 65 ngayon ay magkano na? 78? 78. Yan ilang dollars din ang nadagdag, no? Kung tutuusin, malaking bagay na rin yung itinaas niya.
Ay nako, kailan kaya babalik no sa 1.1, 1.2 ang level ng gasolina dito sa Alberta. So anyway, park na rin muna tayo dito sa Costco. So guys, spring na oh, tingnan nyo. Kasi nagbebenta na sila ng mga ano oh, buto-buto. Oh, di ba? Magkano to? $20? Oh, di ba? Ay, tatanim mo no? Sa amin yun. Ano bibili natin dito? Tinapay. Oo nga. Kasi natin doon sa Lupena family. Yeah. So, tingnan natin kung ano yung mabibili natin. Dito, yung warmer, food warmer. Eh, kung may ano ka, kung may handa-handa ka. Server, $50. Sabi, pag Sunday talaga, napakarami ng tao. Kasi ito yung time nila para syempre mamili. Ang gusto ko mabili talaga, gusto ko talaga mabili kaya mga kawali eh. Yung ganyan, oh. Isang set. $199. Mahal. Bumili na lang pala ako guys ng hipon. So, gusto kasi nila ano, yung luto ko na hipon. Kasi dapat nung bago sila umuwi ng Pilipinas, pagluluto ko sana sila. So, hindi natuloy. Kaya, bala ko ngayon na lang ako gagawa. Ayan, so bumili tayo. Ayan, ayan. Ang dami nilang hipon ngayon doon, ha? At kaka-restock lang nila. Siguro. So, ayan, ha? Ayan, so may abangers dito. Tirador na ng free taste si tayo. Nalaglag kasi ni Sayo yung ano kanina. Yung pre-taste niya. Dito ako sa gilid. Hindi, kukuha. So yan, nakalabas na rin tayo ng Costco. As usual, may mga damage yan pagkalabas. So yan, idadali na lang din namin yung ibang pinamili. Yun nga sa bahay nila, Sis Dimple at Bro Mark. Inaantay na tayo. Yan, nag-kinjo lang sila eh. Sabi namin hindi na kami makakahabol at medyo malayo kasi southeast kami, tas nasa northwest sila. Tapos bumili na rin tayo ng teams, double-double. Double-double. Hindi tayo pala teams ha, pero ngayon lang kasi medyo naantok na ako. Ayan, at mahaba pa ang ating araw. 2:00 pa lang ng hapon guys. And +8. Ganda naman yung ng jacket, dapat. Oo, tanggal na. Kalimutan ko na. Kasi kanina, nasa ano pa, malamig pa no? Lumalis tayo, minus, di ba? Oo, -2. Tas Grabe, ngayon, ano? Isipin ko, ganun yung jump ng weather. nasa na yung araw? Ayun. 'Di ba? Ang tirik ng araw. Yan, so ngayon makikibingo tayo. Kailangan nating manalo kasi medyo malayo-layo yung distansya natin. So, Mahal yung gasolina. panggas. Joke lang. O, ayan, kain-kain na muna. Ito yung giveaway kanina doon sa birthday yun ni Zion. Sa yung Tesla, oh. Black ko. Alright, let's go! Dito na tayo guys sa bandang northwest area. May napansin kami kanina, no, pag gasolinahan, mas mura pa doon sa Costco. Mas mura ba dito pag northwest? 145 lang. 145, no? Kasi sa atin, nasa 150, 160. Dito sa northwest, yung nakita namin na, baka depende rin sa brand, ay nasa 145 lang. Ayan. Diba? Na, at least nasa level 1.4 na. Oh, paunti-unting bumababa. Ayan. Positive sign na ba yan? Hopefully magtuloy-tuloy na yung pagbaba, no? Ayan, para gumaan-gaan ang bayad sa gasolina. Oo, kasi isipin mo from 65 kami, naging 78. Laki na. Ayan. Tapos tumalas na rin ang aming pagpapagas. Alright, so let's go. G51. 51. Bingguhan na. Ayan. So yun guys, nakalimutan ko na mag-vlog kanina. Nagluto ako, hindi ko naisama. Tapos na kami mag-dinner. Oo, inapi kasi nila ako kanina. Hindi kasi ako manalo-nalo. Ayan, so nandito tayo sa bahay nila, ano syempre? Lupena. 51? Lupena. 51 and 3. 51 and change. Yung camera kasi bawal daw dito sa bandang kanan ko eh. Kaya May iwasan mahiyain. natin. Syempre, si Dimple, si Minute. Minette, si Ramon, nandun sa dulo.
Brent. Brent at saka si Luke. Yun. B15. Ayan, oh. So patapos na kami guys, nagpupunuan na kami. Ito na ang finale, Finale namin na pag to. 1-5. 1-5. Talo kasi kami ng Talo na, may utang. utang na to, tatalo pa. B1. Oh, B1. I need one more to get bingo. Ayan. So ito yung ating baraha. Asan yung baso mo, sis? Ubusin na natin. Oh, yan yung cards Meron ko. pa nga dun eh. Okay na Oh, yan. 69. Marami pang next time. Oo, pwede. O kaya mag-solo ka bukas. Tsaka may pasok kasi bukas. Ako wala akong pasok. Oh, you have more than me. Si Dimple wala rin pasok. Ay, sana po. Ay, 29. Pero yung mga bata kasi meron. Kaya kailangan na namin tapusin. Anong ano ulit, kuya? 29. So wala pa matapos. Bago pa lang kasi itong ano. Ay, 18. Ayan. 18. 18. Kasi pinapanood namin, sarili namin. Oo nga eh, plinay kasi nila dun oh, yun oh. Nahiya Ayoko na naman nga yung tuloy sarili kami. ko eh. G59. 59. Wala pa rin. Shout out Nanay Zenny. Oo nga pala, Nanay Zenny, shout out. Sayang, di nyo natikman yung aking hipon. Napicturean ba? Napicturean? Na-send. Ay, videohan ko nga. Ay, nandun nakasarado na. Nakalagay na sa ano. Wag na. Oo, okay, okay. Mamaya Sayang. picturean ko. Sayang, kay nanay eh. 33. Tsaka madaling... Tsaka na, wala, mamimiss nyo yung bingo dito. Oo nga. Tinulugan na kami ni Nanay. Si tita, tinulugan na kami eh. G49. Alright, so tuloy lang natin. Hopefully manalo tayo. Oo. Let's go. Ay, babay na yung baby oh. Bye-bye! Bye-bye. Say bye. Okay, bye! Bye na. Bye! Bye-bye! Wala na. Natahimik na. Picture ka daw! Ayun na. Kanya-kanya ng pauwian. I mean, Daddy, babies cannot talk. Yeah. Cannot Baby talk. pa kasi siya. Nakita niya kasi ako nahawak ni ano eh. Ayun na. Zion, we're going. Let's go. Ay, si Zion pala magpapaiwan, di ba? Okay, bye-bye. Iwan ka dito? Iwan. Okay, bye daw. Bye Subukan daw. natin. Subukan natin. Subukan niyo ako. Oh, jacket ka na. 2,000 years later. Good morning guys. Hindi ko na natuloy yung vlog kagabi. Sayang nga hindi ko nakunan yung nagluluto ako ng hipon. Kasi nag-request sila bro Mark at saka si Sis Dimple. Actually, plan pa namin yun nung bago sila umuwi ng Pilipinas no? Kasi nagbakasyon sila. And yun nga, hindi ko na nagawa yun kasi nagkasakit si Sayo noon kaya hindi na kami nakapag-meet. So ito na lang, parang kahapon na lang ulit kami nakapag-banding. Well, actually, nag-banding na rin naman kami ni Mark dun parang 2 weeks ago. Hindi ko na matandaan. Or last week lang. Hindi, 2 weeks ago. Yun nga, nung pumunta kami sa South Center. Yan, yung naglaro si Zion tsaka si Kuya Mateo niya. So anyway, dito na lang ulit kami ni Zion dahil nga Monday ngayon. So wala tayong pasok hanggang bukas. So medyo makakapagpahinga tayo. Pero mamaya kasi, alam niyo na, gusto kong i-ano kasi guys yung gusto kong mag-exercise, gusto kong i-ano yung cardio ko, gusto kong palakasin. And kasi syempre, tumatanda na tayo, no? Hindi tayo bumabata. So mas maganda talaga na i-maintain natin yung health natin, ano? At saka, ano ako mamaya, yung stationary bike kasi namin guys, nandun sa taas. Inakyat kasi namin ni Emma nun kasi nga ayaw namin dito sa area na to. Kasi nga dining area to, tapos nandun yung stationary bike. Kasi nga itong bahay namin guys, hindi naman ganun kalakihan talaga, no? Kumbaga sakto na sa amin itong tatlo. Hindi naman namin kailangan ng sobrang malaking bahay. Mahirap din eh. Tsaka alam niyo na, the more na malaki yung bahay nyo, syempre mas malaki yung expenses nyo. Especially during winter. Alam niyo na, pagka winter kailangan niya painitin yung buong bahay niya. So feeling ko naman okay naman kami dito sa bahay na to. Kahit simpleng townhouse lang, no? Masaya naman kami dito ng tatlo. Yan, tsaka aalog-alog lang din naman kami dito. Kasi more on na talaga. Pagka mga bandang 9 kasi umaakit na kami. Kasi sa kwarto na lang din naman kami. Manood na lang kami ng TV. Tapos, yan, konting bonding. Tapos pag may pasok nga, yan, syempre matutulog na rin ng hanggat maaari, no, maaga. Pero minsan talaga, syempre si Zion, pag nakakatulog sa hapon, nahihirapan siya matulog talaga sa gabi. One time nga, parang
halos 2 a.m. gising pa siya. So, kahit anong pilit namin talaga, ayaw niya. Lumilipat siya dun sa bed niya. Tapos minsan babalik siya sa amin. So, minsan mali talaga yung tulog niya pagka, halimbawa, after sa daycare niya. So, pag sundo ko kasi sa kanya, siyempre sunduin ko si Emma. So, minsan, bago pa lang dumating kay Emma, tulog na siya. So, sobra sigurong pagod niya kasi nga, isipin nyo, from 6:30, tapos sunduin ko siya bago mag 6 p.m. ulit. So, syempre, yung time guys, almost sabihin natin 12 hours siya. Nakakaawa din. Mas mahaba yung oras niya talaga sa daycare kumpara sa sa trabaho namin, ano. Kaya nakakaawa din. Kaya pagdating sa hapon talaga, yan, may time na bago pa lang dumating kay Emma, nakakatulog na siya. Tapos yun na, hanggang sa makarating kami dito sa bahay. Pagdating dito, matutulog na dire-diretso, tapos gigising na mga alas 8, alas 9 ng gabi. So, nahihirapan siya matulog sa gabi. So, hindi nga namin maano talaga eh. Kasi pinipigilan naman namin talaga yung pagtulog niya sa hapon. Gusto namin, pagdating nga ng mga bandang 9 p.m., akyat na kami para tulog na siya. Pero, hindi talaga, bihira talagang mangyari na makakatulog siya na maaga. Ayan, so, nakakawa din kasi, syempre, ganito yung sitwasyon namin, no? Hindi pa naman talaga kami okay yung schedule namin ni Emma. Although, okay na rin kami sa ganito. At least, kahit papaano, na hahatid ko si Zion, nasusundo ko si Zion tsaka si Emma. Pero, pagka nag-iba siguro yung schedule, let's say, sana bumalik yung night shift ng trabaho ko. So, papalipat ulit ako ng panggabi. Kasi, mas makakaluwag sa amin ni Emma yon. Although, mahirap talaga. Especially nga, sabi ko nga, medyo may edad na tayo. Siyempre, yung tulog sa gabi, iba yun eh. So, hindi siya normal. Hindi siya talaga normal. So, medyo mahirap din. Pero sa ngayon kasi, siyempre, kailangan nating gawin to dahil nga, alam nyo na, dahil medyo maliit pa si Zion. So, talagang maraming adjustment talaga guys dito sa Canada. So, hindi biro talaga yung pagpunta dito. Kailangan talaga, nasa plano talaga. So, yeah, konting tiis na lang din naman kahit papano. Siyempre, medyo, kahit papano 4 years old naman na si Zion. Dahil, ito nga darating na September, yan, papasok na siya sa school. So, nakapag, check na si Emma ng school dito sa malapit sa amin. So, yun din yung ano namin, yun din yung magiging struggle din namin ni Emma ngayon kung paano namin gagawin yung pag-i-schedule, sino yung maghatid kay sa akin. Kasi ako talaga guys, hindi ako pwedeng ang tawag dito, mas late sa 7 a.m. Kailangan kasi dapat before 7, nasa work na ako. So, ang pasok ata ni Zion, hindi ko pa alam kung parang may araw ata yan na pangmaga or pwede ka mamili ng hapon. So, hindi ko pa alam talaga guys kung paano yung magiging setup namin ni Emma. Kaya nga, as much as possible, talagang pinipilit ko sa Emma na, yun nga, mag-drive na. Well, okay naman yung pagdadrive ni Emma. Minsan, hindi ko na siya tinuturuan. Alam niya na yung gagawin niya. Basta sinabi ko sa kanya, dito ka muna dumaan sa 50-second nga. Kasi nga, medyo sakto lang yung bilis dyan. Kasi ang max lang dyan is 70. So, hindi siya ganun. Although, maraming stoplight. Pero okay na yun. Okay na yun. Hindi naman kailangan magmadali lagi. Kasi sa work naman ni Emma, flexible naman yung time eh. Kung anong oras siya papasok, dapat ganun din siya uuwi. Kung let's say pumasok siya ng 9, a-adjust niya lang yung pag-uwi niya sa hapon. So, wala siyang problema. Unlike ako kasi, fixed talaga. So, before 7 talaga, dapat maka-in na ako nun. So, yun nga, talagang pinush ko sa Emma na mag-drive agad. Para at least kahit paano kung darating man yung school nga ni Zion, so siya na yung siya na yung maghahatid at susundo rin, no, kung kailangan. Kasi hindi pa namin alam talaga kung yung schedule. So sa September pa naman yon. We'll see kung ano yung magiging setup namin ni Emma. For the meantime, okay naman muna kami sa ganitong setup. Masaya naman kaming tatlo. At kahit papaano nakakaraos kami sa schedule namin nang hindi kami nagkakaproblema. Kasi meron din talaga akong even sa work na katrabaho ko na nahihirapan siya. So hindi ko na babangatin yung name. Basta Pinoy din siya. Yun nga, yung adjustment talaga nung oras, especially pag nag-aaral yung bata.
So, naapektuhan yung pasok niya. Buti na lang din talaga sa amin. Yun nga, parang pinagbigyan siya ng boss namin na pwede niya i-make up yung 4 na oras. Kasi pag dating ng, sabi natin Thursday, Friday, so nakakapasok siya ng almost 9 a.m. na. So may 2 oras siya sa isang araw. So 2 araw na yun, may 4 hours. So nami-makeup niya. So siguro pwede ko rin namang gawin yun kapag talagang nagkagipitan kami ni Emma. And sabi ko nga, okay naman yung boss namin, mabait naman yung boss namin. Nagbibigay siya ng mga ganun na actually pwede rin sa amin yung kunyari may yung katrabaho ko, magsiswitch kami ng araw. Let's say, gusto ko na, let's say, kay Arnold, sabihin ko, kay Arnold, pwede ba tayong switch ng papasukan ko yung Sunday mo, pasukan mo yung ganitong araw ko. Pwedeng ganun sa amin. Ngayon lang na-implement yung ganung rule sa amin. So, ito naman, yung sa kakilala ko nga, sa katrabaho ko nga, yun nga, nami-makeup niya yung 4 hours pag Monday. So, which is good, di ba? Kahit pa paano, pinagbibigyan kami ng boss namin na makumpleto pa rin yung 40 hours. So, yeah, kaya, yun nga, happy ako sa company ko kasi hindi mahirap kausap yung manager namin pagdating sa mga ganong issue. Yeah. So, yeah, we'll see guys. Hindi natin alam kung ano yung darating na setup namin ni Emma this coming September pa naman For the meantime, enjoy lang natin kung ano yung ginagawa namin ngayon, kung ano yung schedule na ginagawa namin ngayon. And yeah, so yun ang aming ganap sa buhay-buhay. Kaya pasensya na rin guys kung yung vlog namin, kung nakikita nyo na after namin sa work, sa kotse minsan kami nagba-vlog kasi yun lang yung time din talaga namin para makapag-vlog, and mahirap din talaga mag-daily vlog. Which is choice naman namin yun na mag-daily vlog talaga. Yan. So, yeah, so mamaya ay pupunta rin pala ako ng maaga sa Chinook Mall bago ko daanan si Emma. May gagawin lang tayo. Tapos, yeah, sunduin lang si Emma. And mamaya magta-try akong magluto ng kalderetang baka. So nagki-crave ako sa ganung pagkain So nagpaturo ako sa kapatid ko. Sabi niya, ayun nga, ganun lang naman daw yung gagawin ko. So we'll see. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta mamaya. Pero mamaya kasi ay kailangan ko bumili ng liver spread. Sabi ng ate ko kasi mas masarap daw pag may liver spread. Which is totoo naman. Yun naman talaga din yung isa sa magpapasarap ng pagkain dun sa kalderetang baka. So, yeah. So, yun lang yung ganap natin ngayon, guys. And again guys, maraming salamat sa mga subscribers natin na patuloy na nanonood ng vlog namin. And, yeah. Hanggang dito na lang. We'll see you on the next one. Peace.